welcome back to my channel. Pasok na si Arin, guys. Pangalawang araw ng school ni Arin. Hi guys, usa mo na. Bumatulon di mo na buang na ka. Hi guys. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Hi tita, pag-hi ka tita. Hi tita. How are you tita? Maghahanda na po kami lahat guys. Yung apat. Ay, tatlo pala. Ayan. Narin. Pwede makita tayo. Ha? Papa, yun. Now, welcome back to my oh, Ji. Arin, ayaw na. Hindi na bilahon. Oh, Bi. Tarong mo sulat ha. Mino ka? Hi guys, welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat? Shoutout po sa inyong lahat. Share ko lang yung nangyari sa akin kahapon guys. Si Arin kakaalis lang, pumasok na sa school. Pinasabay ko muna sa aking sister-in-law at susunod na lamang ako. Share ko sa inyo yung nangyari kahapon guys. Kahapon, buti na lang wala sa Eman, pasok na Eman kahapon. Kahapon is talagang umiyak na talaga ako ba. Hindi ko alam guys, parang feel ko na parang down talaga ako ba yung ganun ba guys. Tapos nag-away isa talaga yung sa pinadahilan yung nag-away kami talaga ng asawa ko no. Tumatawag yung asawa ko na hindi ko siya nasagot. Alas 8 na umawas tumawag siya, hindi ko nasagot kasi syempre inaasikaso ko muna si Ayman kasi nga papasok sa school sa Ayman. Siguro that time man tumawag siya is baka nagano ako, nag-base ako naghanap ako ng damit or nagluto pa ako or naghugas ba ako ng plato kasi yung trabaho ko parang sabay-sabay na rin, same lang din ng sa Nepal guys na sabay-sabay na natin yung trabaho natin. Alam niyo naman tayo mga nanay, diba? Sabay-sabay na natin yung trabaho natin, gagawa lang tayo ng parang para matapos siya lahat na yung ganun ba. So kahapon ito kasi yung cellphone ko din guys is always nang naka-silent. Kaya minsan yung mga nag-message sa akin, late ko nang nakikita, late ko nang nababasa, at saka ang nakahawak talaga dito pag morning si Aring yung nakahawak, pero hindi naman talaga yung magtagal ka ng yung saglit lang ba pag ako may ginagawa, kunwari naglalaba ako, si Arin makakalaro siya sa cellphone, and then kunwari nagluluto ako or naghugas ako ng plato, si Arin makakalaro sa cellphone. Pag wala na akong gagawin is ako na naman yung hawak sa cellphone, yung ganun ba. Kasi yung mga bata nakikinood sila ng YouTube sa cellphone ko. Tapos guys is once kasi pag may tumawag man sa cellphone ko, mag-message na sa cellphone ko, sa Arin hindi yan nagsasabi. Always ko yung sinasabihan din sa Arin na pag may tumawag sa cellphone ni mama, sabihan mo ako ha. O di kayo may basta ba pag may mag-message mo, ganun sabihan mo ako para makita ko agad. Minsan sumusunod, minsan hindi. Ganun ba? Alam niyo naman pagbata, pag nalilibang talaga sa mga cartoon na na movie, mga cartoon na palabas, mga ganun ba? Hindi niya sinabi sa akin na tumawag. At saka yung asawa ko rin tumawag din, hindi niya rin sinasagot ni Arin baka kasi mas gusto niya nanonood siya ng cellphone ba? Yung ganun ba? Cartoon. So, nangyari, yun nga, tumawag siya, hindi ko nasagot, nagalit siya, nag-message siya sa akin, sabi niya sa akin, nakaalis na si Ayman, nag-message siya sa akin, bakit daw tumawag daw siya, bakit hindi ko daw sinasagot. So, tsaka, hindi lang din isang beses guys, hindi ko siya nasasagot, no, kasi like, gaya nga nito ngayon,
Pag may kasama kasi sa imo dito sa bahay ng morning, pag mag-school na si Aaron, habilin ko lang si Emma dito, at saka minsan si RJ, habilin ko lang din. Pero habilin ko sa yung makapagtiwalaan yung mga dalaga ba, ganun ba. So habilin ko yan si RJ dito, at saka si Ayman. Minsan dinadala ko silang lahat, pero madalas talaga guys. Madalas na sinasama ko si Ayman, si RJ. Kami lahat, halos kami lahat is pupunta kami doon sa school ni Aaron, doon kami magtatambay. So, hanggang sa matapos na yung eskwela ni Aaron. So yun guys, ang nangyari kahapon, yun nga, nag-away kami. Ang dami yan sinasabi. Binalik niya na naman na yung bakit daw hindi ako nagpaalam, parang hindi daw ako nagpaalam kung bakit ko sila pinapasok ng school dito, bakit daw yung gusto ko yung masusunod, yung ganun ba. Dahil sabi niya sa akin na huwag ko ito papasukin, pero hindi ko sinunod yung sabi niya. Mas sinunod ko yung sa akin na gusto kong paaralin talaga yung mga bata. Actually guys, gusto kong maranasan ni Ayman ni Aaron kung paano yung school natin dito. Although hindi ko pa naman sure kung talagang dito na kami talaga, kasi nga hindi ko naman masasabi guys. Actually hindi ko talaga masasabi kasi nga gaya ngayon nag-aayos pa kami ng papers ko. Naantay ko pa yung natawagan ako nung sa Manila, nung pinadala ko ng papers sa Manila. So alam nyo guys, pinag-pray ko na once pagtawagan ako ng sa Manila na kailangan ko nung pumunta doon para kunin yung mga pinapaasikaso ko doon, is hindi ko alam kung makakapunta ba ako. Talagang actually 100% hindi ko alam talaga guys kung makakapunta ako. Tsaka always ko yung pinag-pray guys na sana makapunta ako, at sana pag once matapos na yun sa akin, yung sa mga bata naman, sana ma-survive ko siya ba. Pero wala, kasi yung talagang inaasahan ko lang din na is yung padala lang talaga din ng asawa ko yung inaasahan ko. Gaya nung like makapagpadala yung asawa ko, talagang makakabili ako ng mga need namin dito sa bahay, mga bigas, mga iba dyan, mga sabon-sabon or kape, gatas ni RG, ganyan. This month kasi guys, yung napadala niya lang sa akin is 3,000. At saka alam ko naman kasi nababayad siya sa utang niya kaya 3,000 lang yung napadala niya sa akin. 3,440 pesos yung napadala niya sa akin. So timing din nung napadala niya yun sa akin, kasi hindi sana siya magpapadala nun talaga, hindi siya magpapadala sa akin, pero nahingi talaga ako ng pambili ng gatas ni RG. Sabi ko 2 sachet na lang yung nabitirang gatas ni RG, kasi sana man ako kukuha ng gatas ni RG, no? Saka siyempre sa kanya talaga ako manghingi din, no? Kaya nagpadala siya sa akin ng 3,040 pesos. And then timing na nagpadala siya sa akin is naubos yung gasol namin, kaya binili ko ng gasol. Minsan sa ibang tindahan dito yung gasol 1,000 excuse me, may 1,200, 300 plus, may 1,180, pero yung binibili ko is yung 1,180 guys. Malaki kasi din yun. So yun, yung 3,000 niya is nakunan ko ng 1,180, and then nakunan ko rin sa pagbili ng mga kape-kape ba dyan, o tinapay, baon na ng mga bata, ganyan ba. So ilan na lang yung natira. So bibili pa ng gatas ni RG. So wala talaga, tsaka bigas, hindi nga umabot, sabi ko sa kanya, nag-ano lang ako sa kanya, yung pinadala mo, ang hirap i-cash siya, kasi nga hindi siya umabot sa pambili ng bigas, ganun ba, sabi ko sa kanya. Nagalit ba naman siya, kaya yung binalik niya yung mga ganyan na yun nga na, bakit ba kasi pinapasok mo ng school yung mga bata, pinapasok mo, bakit may ano ka ba, may bayad ka ba sa pagpasok ng school nila, may ibabayad ka ba, ganyan, may ibabayad ka ba, saan ka kukuha ng pambayad mo sa school ng mga bata, pinapapasok mo yun sa school, sabi niya ganun sa akin. Kaya sabi ko sa kanya na bakit ba natutol siya sa pagpasok ng school, di ba pwedeng paranas ko yun sa mga bata kung paano yung schoolan natin dito. Parang gusto niya lang kasi talaga na wag paralin dito, na iuwi talaga sa Nepal, doon talaga mag-aral.
At saka yung mga bata naman kasi guys, willing naman kasi talaga silang mag-aral dito. So, diba, why not? Ipatry natin sa kanila. Kasi dito naman kami sa Pilipinas. At saka yung kay Ayman, wala naman akong binabayaran. At actually, may meeting ngayon, tanghali doon kina Ayman. Yun na daw yung meeting kung magkano yung mababayaran. May mga babayaran ka ba daw or mga ganyan. Basta may meeting daw yun. Pero hindi ako maka-attend doon. Kasi doon ako kay Arin guys. Kaya nakisuyo ako sa ate ko na isabay niya lang din yung kay Ayman. So, sabi naman na ate ko, okay na. Ako na kasi sabay naman din doon. Same lang din naman yung school eh. Tsaka lahat naman doon is may may meeting. Lahat ng school may meeting. Ay half day lang yung school doon. So actually sa Ayman din naman is half day lang talaga siya. So yun kaya palis yung ate ko papunta na ng meeting. So si Ari naman pumasok na, pinasabay ko muna sa sister ko, susunod din ako mamaya. Yun nga guys, nagalit siya, sabi niya sa akin na saan ka kukuha ng pambayad ng school nila. Sabi ko, ikaw kung mababarala ka sa akin, kaya nga nagantay ako ng ano mo kasi baka para makabayad ako sa, actually kay Ari may pabayaran ako, may babayaran akong 250. Tapos may ano pa daw yun, iba pa yung sa PE nila. Sa PE ba yun? PE ba yun or PTA? Nakalimutan ko, sorry. Basta yung ano yun, basta yung pang ano yun sa school ng mga bata, uniform. Parang pants ba na may sit-sit, gani. Yun. Nung unang pasok ni Arin, Lunes, sinabi, minitingan din ng pagkatapos ng pasok ng school ni Arin, nagmeeting yung mga nanay doon. Na sabi yung sa 450 may babayaran ka doon yun sa damit sa mga bata. Sa 50 pesos is yun sa ID ng mga bata. So ang total na babayaran mo kay Aren is 500 kasi po 50 and then 50 so 500, diba? So kaya magbabayad ka doon ng 500. So pwede ka naman, although pwede ka naman din daw na wag ka na lang sumali doon sa 450. So pero hindi mo makukuha yung uniform na parang ano daw dito basta yun na yun guys, alam nyo na yun, nakalimutan ko PE ba yun or ano ba yun, PE man siguro yun. Oo, yung may pants ganyan guys, yung parang may ganyan sila dito. So yun, hindi kung pwede ka naman daw hindi makasama. So sabi ko hindi na lang ako sasali sa ID, doon ako sasali ako sa ID kasi sayang, kasi ayoko naman si Arin lang ang walang ID, no? So gusto ko na may ID rin si Arin although may ano naman sila, may name tag naman na sila. Ang cute ni Arin guys, sobra ang cute ni Arin na naka-uniform, ganun ba? Kaso lang hindi talaga ako nabibidi doon sa loob ng school kasi maraming bata, baka maano tayo, hindi tayo basta-basta makakuha na picture ng ibang bata Saka sabi din naman kasi doon ng teacher ni Ari na bawal daw. Kaya respetuhin na lang din natin na. So, yun nga. Balik tayo dun sa asawa ko guys. So, sabi ko yung binigay niya is hindi nga nagkasya, hindi umabot sa pambili ng bigas. Sabi ko ganun, actually wala kaming bigas. Pero kaya pa yan mamayang gabi siguro guys. Hindi ko alam. Basta kaya pa siguro yun mamayang gabi. At saka sabi niya sa akin tigas-tigas lang ng ulo kung hindi daw ako nakikinig. Sa kanya kung ano daw yung sinasabi niya, hindi daw ako nakikinig. Parang sinusunod ko lang daw yung gusto ko. Yung gusto niya may iwi, gusto kong iuwi yung mga bata dito, na uwi ko na daw. Parang wala daw, hindi daw ako nagpaalam sa kanya, yung mga ganun. Balat daw ng decision ko, hindi daw ako nag-ano sa kanya. So, ngayon pinapaaral yung mga bata, tapos ako yung pababayarin mo. Hindi ako magbibigay, sabi niya sa akin ng ganun. Tapos, bahala ka na sa buhay mo kung ano man yung gagawin mo. Simula ngayon, bahala ka na sa buhay mo kung ano gagawin mo. Ayokong umiyak guys, no? So, talagang, kasi kahapon talagang humagugol talaga ako guys, no? Umiyak talaga ako sobrang ano talaga. Basta, grabe yung iyak ko kahapon. Pinalabas ko yung mga bat, si Ayman, pinalabas ko si RJ at saka si Arin. Kasi humagugol muna talaga ako. Tapos, alam mo yung habang umiiyak ako, nanginginig yung kamay ko. Kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko na
Basta alam nyo na, kung ano-ano lang talaga yung pumapasok sa isip ko na gusto ko na lamang sigurong na, paano pag mawala ako? Yung ganun ba? Paano pag mawala ako? Matatapos kaya itong lahat? Sabi ko yung ganun ba? Ayokong umiyak talaga. Sabi ko ganun, sabi ko na, bakit ang ano nang hindi ako naintindihan ng asawa ko ba? Bakit yung gusto niya yung siya lang yung masusunod? Gusto niya na dun lang talaga kami sa kanila. Alam mo yung sabi ko sa kanya na nag-stay ako sa inyo ng ilang years, pero bakit ikaw hindi ka pwedeng pumunta dito, hindi ka pwedeng mag-stay dito? So, bakit ang unfair mo yung ganun, hindi ka gusto mo na sa ano na dapat dyan lang kami sa lugar mo, hindi kami pwedeng dapat doon lang kami mag-stay, hindi kami pwedeng mag-stay dito. So, sabi niya sa akin na gusto ko paano ako makakapunta dyan, gusto mong pumunta ako dyan, ni wala nga akong pera, tapos palagi pa akong nagpapadala sa inyo. Sabi niya, parang nirarason niya na palagi daw ako nanghihingi sa kanya. Although kahapon is nanghingi talaga ako guys, no. Although responsibilidad naman din niya talaga din magbigay, no, kasi syempre tatlo yung mga bata, diba, tsaka may si RJ nagiinom pa ng gatas, diba. Sabi niya sa akin na paano ako makakapunta dyan na palagi ka manghihingi sa akin, hindi ako makakaipon. So magkano lang din naman yung binibigay niya sa akin, diba? So minsan makapagbigay siya sa akin ng 8,000. So ngayon yung pinakamaliit na bigay niya na 3,000. Although naintindihan ko siya kasi nagbabayad siya ng utang, tsaka hindi naman talaga siya dapat nagpadala dito, pero hiningihan ko pa rin talaga. So dati yung ginagawa niya kasi pag hindi siya makapagpadala dito is nanghihiram siya, yung ganun ba? So, kahapon is talagang galit na galit siya. Ang dami yung sinasabi guys, no? Ang dami yung sinasabi. Parang bahala ka sa buhay mo. Parang sinasabi niya na rin, bahala kayo sa buhay niyo yung mga bata. Parang sinabi niya rin na wala na siyang pakialam daw sa amin ba? Wala na akong pakialam kahit anong gusto mo, anong desisyon niyo. Wala na akong pakialam, bahala kayo sa buhay niyo. Yung ganun ba? Siyempre, hindi. Nag-message lang kami guys. Hindi ako nakipag-video call. Then, siyempre, ang galit na rin siya. Tsaka ayoko rin kasing makinig sa yung mga sermon niya ba na yung niya, binibilang niya lahat kung ano yung mga naibigay niya. At saka kung ano yung mga sinasabi niya na hindi ko sinusunod. Parang binabalik-balik niya ba. So, ayoko makikipag-video call. Nag-message lang kami. So, galit na galit siya. Voice message yun sa kanya. Ako message lang. Yung sabi niya, bahala ka na sa buhay mo, magpakasal kahit mag-ano ka ba dyan, magpakasal ka ba dyan, o mag-asawa ka ulit, yung ganun ba? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko na grabe ka naman, hindi lang kita nasagot, tapos ganyan na yung mga sinasabi mo, tapos sinasabi mo, panghayaan mo nang kami, parang wala ka nang pakialam sa amin. O sige, sabi ko sa kanya, sige, wala ka nang pakialam sa amin. So sabi na na ako sa kanya. Sabi ko, simula ngayon huwag ka na lang din tumawag ha, dahil sinabi mo naman na bahala na kami sa buhay namin. O sige, huwag ka nang tumawag. Actually, although ilang beses ko na rin yan na-i-block yung asawa ko guys, no. Pero once kasi pag blinak ko siya sa cellphone ko, is tumatawag siya sa iba kong mga pamangkin, mga kapatid ko, or sa pamangkin ko hindi pa siya nakatry tumawag. Tumawag siya sa kapatid ko, tumawag siya kay mama. Basta lang, kahit saan siya basta lang makausap niya, makakausapin niya yung mga bata. Tapos hanggang sa dumating na lamang na parang ako yung nahihiya sa palagi doon, baga sa kapatid ko na palagi siya doon na tumatawag, tapos yung cellphone nila ginagamit nila, tapos tumatawag siya, hindi na nila magagamit, yung ganun ba. So, unblock ko siya dito sa cellphone kaya mag-uusap na naman kami ulit, diba? Pero hindi ko siya yung kinakausap ko siya agad, hindi. Yung last naming away, lagpas isang buwan kami hindi nag-usap. Hindi ko siya kinausap, pero pinapakausap ko siya sa mga bata. Ganun. Yung nasaktan lang ako doon talaga guys, sabi niya na bahala kayo sa buhay niyo, ganun. So, wala daw akong makukuha sa kanya. Tignan lang natin yung yung mga ginagawa mo, yung mga decision mo, tignan lang natin, sabi niya ganun sa akin. So, grabe, umiyak talaga ako kahapon, magugulo ako kahapon hanggang sa
na ano ako ng ate ko, ng kapatid ko, ng sister-in-law ko, pumasok sila dito kasi narinig, parang hindi ko alam kung paano nila narinig kasi mahinahon lang yung boses ko na parang ganun talaga ako po. Pero siguro dahil kasi si Aaron palaging pumapasok pasok, labas, pasok, nakatatlong ano si Aaron, tapos yung pagsirado na niya ng pinto, hindi yung sarado talaga. At saka nakatalikod kasi ako, umiyak ako pero nakaharap ako dito, hindi ako nakaharap doon. Mga nakaganon lang ako sa higaan ba. So sabi ko, tanong ko sa sarili ko ba, hindi ko mabilang yung anong pinagdaanan ko guys, ang grabe sobrang pinagdadaanan ko. Alam mo yung nagbabalak ka sana na susunod ka sa kanila, sa asawa mo doon sa Malaysia. Alam mo yung paano kaya kung susunod na lang kami sa asawa ko, ganun. Kasi dito is ano din naman parang nahihirapan din ako, at saka wala din, isa pa yun sa wala kaming CR dito. Yun. Hanggang dito na lang muna guys. Kasi kailangan ko na rin pumunta doon kasi si Aaron naka-adjust pa din siya. Although hindi naman na siya umiiyak, pero palagi pa rin siyang tumitingin sa pintuan or sa bintana. Baka siguro ngayong week na to is baka last bukas pwede kaming mag-stay sa loob ng school kaming mga nanay, pero sa Lunes hindi na kami pwedeng pumasok doon. Parang pupunta na lang kami doon para kunin na lang yung mga bata pag tapos na yung school nila. So, dito na lang muna guys. Bukas po ulit guys. Or mamaya po ulit guys. So, bye-bye po everyone. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless us all. Thank you so much po. Bye-bye.